Magandang umaga sa inyong lahat. Kape tayo. Pumapatak ng snow ngayon. Ngayon ay Enero G's Huwebes. At yung forecast ngayon ay yung forecast ay maraming snow. In the next 48 hours magkakaroon kami ng ang prediction, kasi nasa norte ako ng Toronto, dito sa Kalakhan, Toronto, lalo na sa norte, ang prediction ay nasa siguro 10 pulgada hanggang 1 talampakan na snow in the next 48 hours. Kaya medyo talagang excited ako, kaya magiging busy ako at alam kong hindi ako maka-upload ng matagal at meron pa akong mga videos na i-upload ko na hindi related sa winter, yung pagpifix ko ng kusina at kung ano-ano pa. Nakahilera sila pero sa ngayon gusto kong i-dokumento to para mayroon naman akong may upload ngayon. Kaya it's about time na dumating ang ating ang polar vortex dito sa ating Canada, dito sa ating bansa. Dahil kung natapansin nyo noon, nung nakaraang buwan, nung Pasko, nung Disyembre ay parang fall. Minsan nga mas warm pa sa fall, di ba? Yun yung dahilan ng hindi lang El Nino, kundi lahat nagsasalita ng El Nino. Pero I know record breaking ang nangyari sa nung nakaraang buwan dahil doon. Pero malaking parte rin noon na ang vortex natin, ang polar vortex, yung Arctic wind na nanggagaling sa norte ay hindi bumaba at nasa kabilang parte ng mundo, nasa Siberia. Ngayon, heto na sila. At welcome polar vortex. Bababa na, meaning yung mga ulanan na naranasan natin maging yelo. Ganun yun, kapag kukulangan ng kalamigan, nagiging ulan instead of snow. Pero dahil malamig na nga, makakakita tayo ng maraming snow ngayon. I hope, wala talagang nakakasiguro, diba? Pero kami, maraming snow ngayon. Dahil nga sa pagdating ng polar vortex din, makakaranas tayo ng parang weatherman na ako, no? Di ba ron? Pero yun talaga, yun ang lagi namin sinusubaybayan, mga lawn care guys, no? Mga snow removal guys. Lagi namin inaabangan ang klima na yon, ang mga behavior na yun, mga low pressure, high pressure from Colorado to Texas na mga pressure, tapos yung polar vortex, mga Arctic winds. Yung basic lang para maintindihan namin, at sana ganun din kayo, pag-aralan nyo rin yun para maintindihan nyo kung bakit ganito nagbe-behave ang weather natin. At ibig sabihin nito, maraming tanggalan ng snow, maraming snow removal, at magiging busy kami. Yun na naman ang gusto namin ano pa. Pero sa pagbagsakan ng polar vortex na yon, tayo makakaranas ng matinding kalamigan, lalo ng wind chill. Bakit ako nagpapag? Yung wind chill. Tapos lalo na kayo sa prairie, kung saan hindi kayo sinasambot ng mga bundok, talagang matindi ang tatamaan ninyong mga lamig dyan. Kaya kailangan nyo bundle talaga at take time. Kung nakakapanood kayo ng maraming mga vloggers dyan, I suggest na magsaliksik din kayo ng mga talagang mga magagaling talagang magsuot ng mga tamang damit at mga tamang bibilihin. Gusto kong gawin yon pero wala akong time na ipakita at gawing video. Pero again, ang key, layer, not cotton layer, kasi alam ko komportable yun pag nasa loob kayo ng bahay. Pero pag nandito kayo sa lamig, sa labas, cotton will kill you. Yun ang kasabihan namin. Maybe not literally, pero maghihirap kayo dahil ang cotton hindi nagwiwik o nagtatanggal ng pawis. Polyester is the key. Merino wool or simply lamb wool or any kind of wool, alpaca, mas mahal yun, merino wool. Pero kung wala, polyester. Okay, madali kayo makita ng polyester. Kailangan hapit sa katawan, huwag naman sobrang higpit. Snug lang.
Tapos tamang layering, may mid layer kayo kung kailangan yung doblehin ng mid layer ninyo, gawin ninyo, at tamang windproof na coat. Hindi ito kailangan napakamahal, okay? Hindi ito kailangan Carhartt, pero eventually hopefully magka Carhartt kayo someday, yung iba sa atin, mga kababayan ko. Alright, hanggang dito na lang muna, at abangan yung mga videos ko kung makakapag-upload ako. Pero sa ngayon, I'm enjoying the weather, at kakapal pa to. Sana maayos kayo, kalusugan, pamilya, at hanggang sa muli.